College Education 8, Quarter 2, Learning Competency 1C na ilalapat ang mga tungkulin sa sariling edukasyon bilang pagtugon sa tungkulin ng pamilya. Bago tayo magsimula sa ating gawain ngayong araw, balikan muna natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang tungkulin? Ang tungkulin ay isang bagay na inaasahan at responsibilidad na dapat gampanan ng isang tao batay sa kanyang papel sa pamilya, paaralan o lipunan. Ito ay hindi lang basta gawain, ito ay obligasyon na nagpapakita ng ating pananagutan sa iba. Ngayon, balikan natin kung bakit mahalaga ang edukasyon. Una, nagbibigay ito ng oportunidad para sa magandang kinabukasan. Mas malawak ang ating mga posibilidad kung tayo ay may sapat na kaalaman. Pangalawa, nagbibigay ito ng kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga na magagamit natin sa pang-araw-araw. Pangatlo, nakapagbibigay ito ng tiwala sa sarili at kasanayang panlipunan, kaya mas kaya nating makisalamuha at makipag-ugnayan sa iba. Pang-apat, tinutulungan tayo nitong magkaroon ng mabuting pagpapasya upang pumili ng tama sa harap ng mga sitwasyon. At higit sa lahat, ito ay karapatan ng bawat bata, kaya tungkulin nating pahalagahan ito. Kung mahalaga pala ang edukasyon, ibig sabihin ay may parte tayong dapat gampanan para mapangalagaan ito. Hindi lang pamilya ang may tungkulin sa edukasyon. Bilang mag-aaral, may mga responsibilidad din tayong dapat gawin upang masigurong magagamit natin ang pagkakataong makapag-aral sa pinakamainam na paraan. Kaya alamin natin ngayon ang mga tungkulin ng bata bilang mag-aaral. Kung may tungkulin ng pamilya sa edukasyon, may responsibilidad din ang bawat mag-aaral. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang kabilang panig, ang mga tungkulin ng isang mag-aaral. Ang edukasyon ay hindi lang responsibilidad ng mga magulang o paaralan. Ito ay isang pagsisikap na dapat ding pangatawanan ng bawat mag-aaral. Narito ang mga konkretong paraan kung paano mo may papakita ang iyong pananagutan sa sariling pagkatuto. Ang pangunahing tungkulin ng isang mag-aaral ay mag-aral ng mabuti. Ibig sabihin nito, seryosohin ang bawat aralin, dumalo sa klase, makinig sa guro, at unawain ang mga konseptong tinatalakay. Hindi sapat na basta pumasok. Dapat may sigasig at determinasyon na matuto. Ang bawat oras na ginugugol mo sa pag-aaral ay puhunan para sa sarili mong kinabukasan. Bukod sa pagsusumikap, kailangan may masidhing pagnanais na matuto. Ito ang magtutulak sa iyo na hanapin pa ang kaalaman kahit tapos na ang klase. Ang isang mag-aaral na uhaw sa kaalaman ay hindi natatakot magtanong, magsaliksik o tumuklas ng mga bagong idea. Isa ring tungkulin mo bilang mag-aaral ang pagsikapang itaas ang iyong antas ng pagganap. Ang mataas na marka ay hindi lang sukatan ng katalinuhan. Sukatan din ito ng disiplina, pagsusumikap at tamang attitude. Huwag kang makontento sa pwede na. Palaging pagbutihin ang sarili. Mahalaga ang kasanayan sa komunikasyon, hindi lang para sa mga pagsusulit, kundi para sa araw-araw na ugnayan. Ang marunong makipag-usap ay nakagagawa ng mas maayos na relasyon sa guro, kamag-aral at pamilya. Gumamit ng wasto, malinaw at magalang na pananalita at matutong makinig ng buo ang atensyon. Ang edukasyon ay hindi lamang pagtanggap ng impormasyon. Ito rin ay pag-unawa at pagsusuri nito. Kailangang mapaunlad ang iyong kakayahang mag-isip, hindi lang kung ano ang tama, kundi bakit ito tama. Sa ganitong paraan, natututo kang magdesisyon ng may mas malalim na pag-unawa. Ang paaralan ay hindi lamang lugar ng akademikong kaalaman. Isa rin itong komunidad kung saan natututo kang makipagkapwa. Kapag aktibo kang nakikilahok sa mga gawain tulad ng proyekto, paligsahan o mga programa, lumalawak ang iyong karanasan, kumpiyansa sa sarili at pag-unawa sa tungkulin mo bilang kabahagi ng lipunan. Bilang mag-aaral, hindi mo maiiwasan ang mga hamon. Ngunit tungkulin mong matutong lutasin ang mga ito sa sarili mong paraan. Maaaring humingi ng gabay, pero mahalagang matutong umako ng pananagutan at magkaroon ng sariling diskarte sa pagharap sa problema. Ito ang tunay na pagkatuto sa buhay. Ngayon ay nakita natin na ang pag-aaral ay hindi lamang karapatan, kundi isang tungkulin. Ito ay isang responsibilidad na dapat gampanan ng buong puso,
isipan at pagkatao. Hindi sapat na pumasok lamang sa paaralan at makinig. Kailangan aktibong makibahagi, magsikap, at magpakita ng disiplina upang tunay na mapakinabangan ang edukasyon. Ang bawat tungkulin na ating tinalakay, mula sa pag-aaral ng may dedikasyon hanggang sa matutong lutasin ang sariling suliranin, ay nagsisilbing gabay sa landas ng personal na paglago at tagumpay. Sa pagtupad ng mga tungkuling ito, naipapakita rin natin ang pagpapahalaga sa sakripisyo ng ating pamilya, guro at komunidad. Huwag kalimutang ang edukasyon ay hindi lang para sa sarili. Ang iyong tagumpay bilang mag-aaral ay tagumpay rin ng iyong pamilya, paaralan at bayan. Kaya habang ikaw ay naglalakbay sa mundo ng pagkatuto, gawin ito ng may layunin, may pagmamahal at may pananagutan. Ngayon na alam na natin ang mga tungkulin bilang mag-aaral, kailangan natin ng ugaling tutulong para magawa natin ang lahat ng ito. At iyon ay ang kasipagan. Sa pagtupad ng ating mga tungkulin bilang mag-aaral, hindi sapat na alam lang natin ang dapat gawin. Kailangan din natin ng tamang ugali at disiplina para maisagawa ito ng mabuti. Isa sa mga pagpapahalaga na dapat linangin ay ang kasipagan. Ito ang nagbibigay lakas para magpatuloy kahit mahirap. At ito rin ang susi sa tunay na tagumpay. Kapag sinabing kasipagan, iniisip agad natin ang masigasig na paggawa. Pero higit pa dito, ang kasipagan ay ang patuloy na pagsusumikap na tapusin ang gawain sa tamang paraan kahit may hirap o hadlang. Ito ay nangangailangan ng disiplina at determinasyon, dalawang bagay na palaging kasama ng kasipagan. Makikita ang kasipagan sa simpleng paraan tulad ng pagtatapos ng takdang aralin kahit pagod na o pag-aaral bago ang pagsusulit ng walang daya. Kasama rin dito ang aktibong pakikilahok sa mga gawain sa klase at ang pagpapakita ng interes sa mga bagong kaalaman. Kapag may kasipagan, mas handa tayong harapin ang anumang hamon sa pag-aaral. Mahalaga ang kasipagan dahil ito ang nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa buhay. Pinapahusay nito ang ating kasanayan at kaalaman at tinuturuan tayo ng disiplina at responsibilidad. Bukod pa rito, kapag nakikita ng ibang tao ang kasipagan mo, nai-inspire din silang magsikap. Ngayon, malinaw na sa atin kung gaano kahalaga ang kasipagan sa buhay ng isang mag-aaral. Ang kasipagan ang magtutulak sa atin na mag-aral ng mabuti, tuparin ang mga tungkulin at ipakita ang ating buong potensyal. Kaya sa susunod na gawain, magkakaroon kayo ng pagkakataon na ipakita ang inyong pag-unawa at paglalapat ng mga tungkulin ng mga mag-aaral, kasama na ang pagpapahalaga sa kasipagan, sa pamamagitan ng isang malikhaing performance task. Ngayong alam na natin ang iba't ibang tungkulin ng isang mag-aaral, panahon na para ipakita ninyo kung paano ninyo ito isasabuhay. Sa gawaing ito, bubuo kayo ng isang creative output na magpapakita ng koneksyon sa inyong sariling buhay bilang pagtugon sa sakripisyo at tungkulin ng inyong pamilya sa inyong edukasyon. Hahatiin ang klase sa 7 pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng isang paraan mula sa mga ibibigay na opsyon ng gawain. Ang output ay dapat nagpapakita ng malinaw na pag-unawa sa aralin, malikhain at kapanapanabik at naiaangkop sa tunay na sitwasyon sa buhay. Poster. Gumuhit o gumawa ng poster na sumasaklaw sa lahat ng tungkulin ng mag-aaral tulad ng masigasig na pag-aaral, pakikilahok at paggamit ng wasto ng kasanayan sa komunikasyon. Tula. Sumulat ng tula na naglalarawan kung paano isinasabuhay ng isang mag-aaral ang kanyang mga tungkulin. Roleplay. Gumawa ng isang maikling dula na nagpapakita ng iba't ibang sitwasyon kung saan tinutupad ng mag-aaral ang kanyang mga tungkulin. Photo collage. Gumawa ng picture collage gamit ang 10 orihinal na larawang nagpapakita ng isang mag-aaral na tumutupad ng kanyang mga tungkulin. At slogan. Lumikha ng makabuluhang slogan na sumasaklaw sa diwa ng pagtupad sa lahat ng tungkulin bilang mag-aaral. Mahalaga ring malaman ninyo kung paano kayo bibigyan ng marka sa gagawin ninyong performance task. Gagamit tayo ng isang pangkalahatang rubric na may 4 na pamantayang tigli 5 puntos bawat isa.
Una, nilalaman. Dito titingnan kung kumpleto, malinaw at wasto ang idea at malinaw na nauugnay sa mga tungkulin ng mag-aaral at sa kasipagan. Ikalawa ay ang pagkamalikhain. Dito naman sinusukat kung gaano natatangi at malikhaing na ilalahad ang inyong gawa. Kasama na dito ang orihinalidad ng ideya at mahusay na pag-aayos ng presentasyon. Ikatlo, pagganap o presentation. Titingnan kung malinaw at maayos ang pagkakalahad, may kumpiyansa at mahusay ang paggamit ng boses, galaw at anumang visual aids kung mayroon. At huli, pagkakaisa at kooperasyon. Dito ay susuriin kung lahat ng kasapi ay aktibong nakikilahok, nag-aambag at maayos ang naging pagtutulungan ng grupo. Kabuang puntos ay 20, kaya siguraduhin ng lahat ng pamantayan ay inyong mapupunan. Bago natin tapusin ang ating aralin, balikan natin ang pinakamahalagang puntos na dapat nating tandaan. Ang mga ito ang magsisilbing gabay natin hindi lang sa paaralan, kundi pati na rin sa ating buhay araw-araw. Una, may tungkulin ng mag-aaral sa sariling edukasyon. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na ginagampanan sa ating pag-aaral. Hindi lang basta pagpasok sa paaralan, kundi aktibong paggawa at pagpupursigi para matuto. Ikalawa, mahalaga ang kasipagan sa pagtupad ng tungkulin. Kung walang kasipagan, mahirap nating magampanan ang ating mga tungkulin. Ang kasipagan ang nagtutulak sa atin na mag-aral ng mabuti at patuloy na magsikap, kahit mahirap o nakakapagod. At ikatlo, pagtupad sa tungkulin ay nangangahulugang tagumpay at pagpapahalaga sa pamilya. Kapag tinutupad natin ang ating tungkulin bilang mag-aaral, hindi lang natin tinutulungan ang ating sarili na magtagumpay, kundi naipapakita rin natin ang pagpapahalaga sa lahat ng sakripisyong ginagawa ng ating pamilya. Sa ating pagtatapos mga mag-aaral, tandaan ninyo ang paalala mula sa aklat ng mga kawikaan. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda. Anong inam at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Ang karunungan ay kayamanang hindi nawawala at nagbibigay ng karangalan sa sino mang yumayakap dito. Kaya't maging masipag sa pag-aaral, magpahalaga sa edukasyon, at sikaping makamtan ang kaalaman kahit gaano kahirap o kamahal. Sa huli, ito ang magbibigay sa atin ng korona ng tagumpay. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!